Sa wakas, nakapili na nga si LeBron James na kanyang next at maybe final na team din sa kanyang NBA career. At yun nga ang Philadelphia 76ers kasan mula 52 million na sahod last season ay reportedly around 4 million a year na lang siya ngayon. Ito lang problema dahil meron nga siyang planong ma-achieve sa kanyang huling team nga na ito. Grabing pay cut nga ang kinuha na ito ni Bron para makapaglaro sa Philly. Kaya nga diba over 50 million to just 4 million a year. Mas mababa pa nga ito sa rookie contract niya before, ganun katindi. Pero sa point naman na ito ng kanyang career na wala na siyang problema sa pera kaya pipirma na lang talaga siya kung saan niya gusto at tingin na may chance siya na matupad ang kanyang goal. Sa usaping lineup kasi on paper palag talaga itong Philly. Meron silang solid na core dyan with Tyrese Maxey, PJ Edgecombe at Joel Embiid. Trio nilang stars yan. Malupit pa ngayong off-season nakapagdagdag pa sila ng isa pang superstar na maybe kayang itop pa ang dalawa or even lahat ng stars nila last season. Si Jaylen Brown lang naman kasi ang pumasok kapalit ni Paul George at multiple draft picks. Isang NBA champion, finals MVP at last season top 5 din sa MVP race. Paano ba naman nagawa niyang ma-lead ang Boston Celtics sa top 2 ng East at wala halos buong season itong si Jason Tatum. Kaya naman ngayon sa arrival neto ni Jaylen Brown inaasahang lalakas pa itong Philly. Tapos bukod pa sa kanya, nadagdag din nila sina Anthony Simons at Dean Wade, isang scoring guard at floor spacer na forward. Mga great na additions din bago nga dumating pa si LeBron James. Na kahit 41 years old na, sobrang laki pa rin ang impact sa floor. Last season lang sa Lakers, 21 points pa rin ang in-average na ito, shot 51% sa field. Tapos 6 rebounds, 7 assists at 1.2 steals sa game niya pa na average. Sobrang dami pa rin talaga maambag neto, no? At again, para sa 4 million a year, sobrang sulit dun para sa caliber niya. Ang main goal talaga dito ni Bron, mag-sacrifice talaga para sa championship. Makapag-build sila ng competitive na roster sa flexibility na mabibigay niya nga sa kanila. Additional na superstar yan pero kumurot lang sa cap space nila. So, hindi rin naman easy na championship to para kila LeBron dahil una, over 40 years na nga walang title tong Sixers. Hindi talaga sila title contender. For the longest time, walang nag-expect na magcha-champion sila. And last season lang din, 7th place lang sila sa final standings with 45 wins, 37 losses record. Hindi naman masama, winning record pa rin pero sa competition nga ngayon, as good as play-ins lang yung ganong record sa East. At ang malupit naman doon, tinalo nila in 7 games ang number 2 team na Boston Celtics ng first round. So doon, makikita mo na ng potential itong team. Malas lang, next kagad yung sumunod. Nakalaunan, sila rin nagkampiyon. Pero now, nakapagdagdag na nga ng weapons tong Sixers with Jaylen Brown at LeBron James na mga superstars. Solid na 5 kagad ang mabubuo nila pang start at finish ng games. Maxey, Edgecombe, Brown, LeBron at Embiid. Pretty solid at star-studded na 5. But ang biggest question dyan ay kung gaano kaya karaming games sila maglalaro together. Dahil sobrang laking factor din ng health para sa magiging record nila buong season. At most importantly, sa magagawa nila sa playoffs. Wala maganda naman sina VJ, JB at Maxey naglaro to ng 70 games or more nung regular season. Si LeBron naka 60 games din, considering yung edad niya, maganda na yon. At healthy rin siya ng playoffs nung nilaglag nila yung Rockets kahit siya lang ang star nila sa team. Ang question lang talaga si Joel Embiid dahil big na piece din siya ng team. With 38 games lang last season, nakangamba pa rin ang mga fans na baka hindi pa rin sila full power maglalaro most ng taon. 3 consecutive seasons na kasing below 40 games ang nilalaro natin ni Joel Embiid out of 82 games nila. Sa itong playoffs din, naging problema rin nila yon. Yes, malaki pa rin naman yung impact niya kapag naglalaro. Pero yun nga, madalas kailangan niya pa rin umupo ng games gawa nga ng health issues. Yun yung pinakaabangan ngayon sa Philly kung gaano ka-healthy itong si Joel Embiid sa coming season. Mas mabigat pa naman yung mga nakataya ngayon. With LeBron James at Jaylen Brown nga na help, legacy na rin natin yung Embiid yung nakataya. Pero mo, 2 superstar na ang dumaya sa'yo tas hindi ka pa rin magiging healthy at makakaabot ng NBA Finals. Malaki talaga ang pressure ngayon kay Embiid dahil likely ito na nga ang best na magagawa ng Sixers organization na makabuo ng team para sa kanya. Again, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, LeBron James at Joel Embiid. So di pa rin naman perfect ang squad nila ngayon. Yung bench, yung depth nila, although may mga useful pieces, hindi pa rin sure kung championship caliber na ba yun maituturing. Importante rin yan dahil may availability issues nga dito sa team. Pero di naman imposible na may mga next moves pa itong Sixers. Huling report si KCP maaaring araw sumunod kay Bron. Nakasama niya sa 2020 title nila. Tingnan natin kung mangyayari talaga at kung meron pa bang ibang mga sasali at magagawa ng paraan ng Philly na pagkashine sa team. Yung chemistry, ito kailangan din nilang i-workout. Though may whole year naman sila para mag-jet. Yung defense, ito may good ceiling naman sila pero again may question mark nga kung pang finals ba yon. Lalo halimbawa against the Knicks na lahat ng angle sa court ay dadalihin ka. Hindi pa rin talaga automatic finals na, hindi pa rin automatic championship ito para sa Sixers, ano man ang build ng roster nila ngayon. Pero para kay LeBron, ito na nga ang tingin niyang best na team para sa kanya para tapusin ang kanyang career. Para sa goal niya nga na 5th championship bago magretiro.
Maganda, hindi naman na ganun kalaki ang pressure sa kanya rito. May Maxey ng big time scorer sa perimeter, may Jaylen Brown na two-way superstar, VJ Edgecombe rising star din, si Embiid, former MVP ng liga. Dahil pwedeng mag-take over any night na sa clutch, dami rin nilang options. Kailangan nila rito mainly sa kanya yung playmaking niya lang at leadership para nga mapagana lahat ng tools na ito together kasama niya. Of course, hindi pa rin naman mawawala kagad yung scoring niya ni Bron. 20-point scorer pa rin to. Bumaba man yan this year, hindi pa rin sobrang laki na ibabagsak. Masasandalan pa rin nila ito sa offense at pwede pa rin ibigay sa kanya yung bola sa dulo. Stack lang talaga yung 5 ngayon ng Philly kaya walang problema. Kaya together with Nick Nurse, main job na nato ni LeBron ay i-lead ang squad na ito sa best na kaya nila sa NBA Finals kung possible. But with increasing din na challenge gains sa East, mahirap pa rin gawin yon. Dito rin nanggaling yung nakaraang NBA champs. Kaya realistic goals muna, at least top 6 na finish sa regular season, maging healthy rin ang buong team bago ang playoffs, then grind na hanggang makarating sa finals at maybe magkampiyon. Tough na task but we'll see kung kaya nila maging successful together.